umuwi na nga kami sa Pinas, ay hindi kami natuloy. Kasi naman itong asawa ko, ang kinuha niya kasing ticket ay connecting flight. Dubai to Hong Kong, Hong Kong to Pinas. Kaya nung nasa airport na kami, nagka-problema kami. Kasi nga, pag Pakistani pala, kailangan ng transit visa. Itong asawa ko, hindi niya naman alam. Yung binala niya rin ng ticket, hindi rin naman sinabi sa kanya. Hindi naman makakakuha daw ng same time. Pero kaming mag-iina, dahil yung mga anak ko, Philippine passport yan pwede daw kaming mag-iina. Kaso sa dinanas kong hirap nung bumiyahe kong mag-isa, hindi pa connecting flight yun. Ito pa kaya na mag-i-stay pa ng 4 hours yata sa Hong Kong. Baka patiluga ako noon, tumulo na, hindi lang luha. Patiluga. Kaya ang sabi ko sa asawa ko, ayoko kako. Kung hindi ka kako matutuloy, wag na kako tayo umuwi. Okay lang kako. Ganun talaga ang buhay. Ayaw mo ba talaga? Kapa sa akin ng asawa ko, susunod na lang ako. Pero ayoko talaga. Kaya ayun, hindi na lang kami tumuloy. Pero makalipas ang ilang buwan, ay natuloy na kami. Kasi kumita daw siya. Kaya nagpabook na siya ng ticket. Connecting flight din yung binili namin. Pero Oman lang. Dubai to Oman, Oman to Pinas. Kaya pala connecting flight yung binibili namin ticket. Kasi nga mas mura, diba? Kaysa sa may mismong direct flight. Alam nyo na, kung saan kasi mura, ay dun kami. Ayun nga, natuloy na kami. Siguro yung asawa ko mga 7 days lang sa Pinas. Kasi nga, may trabaho siya sa Dubai Pero kami, hindi kami agad bumalik sa Dubai noon. Nag-stay muna kami sa Pinas. Sinabi ko nga sa asawa ko, nasa Pinas muna kami. Magpapagaling nga muna ako. Kasi nga may binat pa rin ako sa katawan noon Magpapahilot muna ako na magpapahilot sa Pinas hanggang mawala yung mga lamig ko sa katawan. Saktong-sakto kasi noon, dun sa may kapitbahay namin, merong hinihilot dun. Magaling yung naghihilot. Tapos doon ako nagpapahilot. Kagaling nga. Gumaling ako ng tuluyan talaga doon. Ngayon, nung susunduin na kami ng asawa ko, kasi nga, dahil nakaluwag-luwag may karapatan na ako mag-inarte, Sabi ko, sunduin mo kami. Kako, ayoko nang bumiyahing mag-isa. Ayan na nga, sinundo na kami ng asawa ko. Sakto-sakto naman, Anong malas naman namin, Diba, kinabukasan na yung flight namin. Ngayong gabi, napilay si Mariam, nilagnat. Hindi ko pinilay baka naman sabihin nyo, pinilay ni Madam para hindi matuloy. Hindi, nalungkot nga ako Kasi nung time na yun, ay pandemic na, magta-pandemic na. Nag-anunsyo na nun sa may balita na kinabukasan, yung mga may sakit, ganyan, nag-i-scan na sa airport, ganun. Hindi natutuloy ba, hinohold yung may mga lagnat, ganyan. Sabi ko sa asawa ko, nako kako, baka mamaya kako, pag sumama kami, may lagnat si Mariam, pati ikaw, i-hold kako, paano yung mga trabaho mo sa Dubai? Kailangan niyang bumalik. Kaya ayun, napagdesisyon na namin, na siya na lang muna ang babalik. Sayang na naman yung ticket namin mag-iina kasi hindi kami nakasama Siya na lang muna ang uuwi. Bago 6 a.m. umalis na sila. Ang flight niya ay 2:00. Nagahan na nga nilang alis, kasi sabi ko, baka mamaya, matrapik ako kayo, ay maiwan. Kanyo, pagdating sa may NLEX, ay mga nag-i-scan din dun. Lahat ng mga nakasakay, lahat ng sasakyan, iniisa-isa, ini-scan. Sobra haba ng pila. Ilang oras sila doon. Ngayon, nung malapit na sa kanila nag-i-scan, at saka na lahat ng sasakyan. Sige, pwede na Kasi nga, marami na nagagalit siguro at saka pinagbigyan. Yung mga tao ba, nag-anunso ulit na pagdating ng ganitong oras, 12:00 yata, totally closed na, walang papapasukin, walang papalalabasin yata sa Manila, ganun. Hindi ako na sure pero parang ganito nga yung naaalala ko. Tapos ayan. Kahit na nasa EDSA na sila, ala nga daw traffic Halos wala nga daw sasakyan Kahit na mabilis daw sila hindi umabot yung asawa ko. Ngayon, nagpabook siya ng ticket sa kaibigan niya sa Dubai. Ang flight niya naman ay kinabukasan. Mag-stay na lang muna daw siya doon sa may airport. Kumain muna siya. Ngayon naman, sila kuya, yung nagatid sa kanya, ay umuwi na. Kasi nga, baka maabutan pa ng lockdown, hindi makalabas ng Manila. Ayan, kumain daw siya. Yung bag niya, ibinaba niya. Ay, biglang nawala yung bag ng asawa ko. Backpack lang kasi yung dala ng asawa ko. Ngayon, nung nawala, lumapit siya sa mga pulis. Sinabi nga niya na nawawala yung bag niya, baka pwedeng i-check yung CCTV. Ang sabi naman daw, hindi daw sila pwedeng basta-basta mag-check ng CCTV. Pero natagpuan yung bag ng asawa ko. Nasa CR ng mga pambabae. Wala na yung pera. Pero buti na lang, yung mga ID niya ay andun. Buti na nga lang, mabait yung pulis. Tinanong nga siya kung may pera siya, kung may pangkain siya. Sabi niya, wala.
Ayun, binigyan yung asawa ko ng 2,000 ng pulis. Nagkakausap sila ng pulis nung asawa ko. Kaya nung nagka-COVID yung pulis na yun binigyan naman ng asawa ko ng 5,000. Nagtagal kami sa Pinas nito dahil di ba matagal yung pandemic matagal na walang flight, di ba? Nung mga unang buwan ng pandemic ay talagang halos lahat, di ba? Nawalan ng trabaho, humina yung trabaho, ganyan. Kaya ako, kung magkano ibigay lang sa akin ang asawa ko, hindi na ako nagde-demand. Nagkakasya ko na lang. Tapos, nagtitinda ako ng ice candy. Nagtitinda ako ng siomay, popcorn, ganyan. Nagluluto-luto ako. Tapos, ilalako ko. Nung mga time na to, diba, may mga gold na ako naibenta ko yung iba kong gold. Oo pala, kasi nung mga unang buwan pala, natandaan ko na. Hindi ako napadala ng asawa ko kasi nga wala daw trabaho. Ganito sabi ko, wag ka mag-alala, ako na bahala. Ayun, ibinenta ko yung iba kong gold. Pero siguro ng mga 3 buwan na 4 ganyan, ay umukay na pala ulit yung trabaho niya, lumakas. Pero hindi ko alam ha. Pero kunwari, kung 13,000 niya lang padalan, ay okay lang yun, hindi na ako nagde-demand pa. Kasi nga, pandemic pa nun akala ko ay hirap na hirap pa rin siya nun Pero hindi pala, lumakas pala kita niya. Pero hindi ko alam ha, malalaman ko lang yan nung bumalik na ako ng Dubai. Ngayon, nung nag-open na yung flight, ayan, ibinook na kami ng asawa ko. Pero hindi na ako nagpasundo kasi medyo malaki na nun si Mariam at saka si Usman. Kayang-kaya ko na. Kung baga, nakakaintindi na ba? Hindi tulad nung maliliit pa, ay hindi pa nakakaintindi yun Magal yata kami ng halos 1 taon o 1 taon maigit sa Pinas. Kaya nakalaki na si Mariam kaya kayang-kaya ko na kako. Ngayon, nung mag-open na yung flight, kailangan naman ng swab test. Sa Pampanga pa kami nagpa-swab test noon kasi hindi ka pwedeng kung saan-saan magpa-swab test Meron lang mga hospital na pwede. Yun lang ang tatanggapin nila na swab test. Ngayon, punta kami. Sabi ng asawa ko, ganito kayong pumunta. 1 week before yata ang sabi sa akin ng asawa ko. Sigurado ka ba kako? Tanungin mo ng maayos ha? Kasi baka mali ka ng pagkakaintindi, masasayang yung pera natin. Oo, sigurado ako, sabi niya. Nakausap ko. Ayan, swab test kami. Ay kawawa talaga yung mga bata pag sinaswab test. May nakausap pa akong nakasabay kong magpa-swab test. Tapos nagkakatroma. Parang maaga kayo nagpa-swab test kasi kailangan 3 days before. Sabi ko naman, sabi ka ako ng asawa ko, 1 week. Kaya kinonta ko ulit yung asawa ko. Kung tama ba ako na 1 week before kasi may nagsasabi ka ako na 3 days. Oo daw, sabi sa akin, 1 week. Ngayon, araw na ng flight namin sa Manila. Naku, hindi na naman kami natuloy. Ang sabi sa amin ay masyadong maaga daw yung swab test namin. 3 days before nga lang pala dapat. Sabi sa akin, meron daw swab testan sa Manila ay 30 minutes lang yata o 1 hour, lumalabas na yung result. Basta mabilis lang. Aga kasi kami dumating sa airport nito ang kaso naman, magbabiyahe pa. 30 minutes yata layo. Alam niyo naman sa Manila, matraffic dyan, di ba? Paano kung magpa-swab test kami tapos matraffic? Ay, doble-doble gastos na naman, di ba? Bayad sa swab test. Hindi naman mura yung swab test din dati, mahal. Ay, di ko na pala matandaan kung magkano ba yung swab test namin sa Pampanga. Kaya ayun, uwi na naman kami. Nang makita kami ng mga kapitbahay namin, ay mga tuwan-tuwa na naman sila. Naku, ayan na naman yung mga mag-iina, hindi na naman sila natuloy. Sanay na sila, mga kapitbahay. Sanay na sa amin na lagi kaming hindi natutuloy. Hindi na bago sa kanila yun. Yung kunwari flight namin ngayon, kinabukasan makita nila kami. Sanay na sila. Siguro, mga lumipas lang 2 linggo, ganyan. Nagpabook na naman yung asawa ko. Ayan, ano na naman kami niya, swab test. Yung mga anak ko talaga, iyakan ng iyakan. Nakikita pa lang yung magsaswab test, umiiyak na. Kahit anong panguuto ang gawin ko, talagang nag-iiyakan sila. Kasi nga naranasan ng sundutin ng ilong kaya ganun. Mga takot na takot talaga. Pagkatapos nga, ayan, arkila uli. Punta na naman sa airport. Ayan, hindi na kami nagka-problema kasi 3 days before na kami saka kami nagpa-swab. Ang mga anak ko naman, inip na inip sa may eroplano. Di ba sa waiting area nakikita may mga eroplano? Mga tuwang-tuwa sila. Mama, sabi, iniwan na tayo ng eroplano. Si Usman nun, salta ng salta. Si Mariam, bulol pa yan Mama, sabi, iwan na tayo. Kasi may mga umaalis Excited na excited sumakay sa eroplano. Tuwang-tuwa yung mga nasa waiting area na naririnig yung mga anak sobra iingay, sobra dadaldal. Ito talaga yung paglalakbay namin na masaya na ako kasi naglalakad na yung mga anak ko kumbaga hindi nahirap. Madadalda lang, makukulit. Pero masaya na. Kasi nakikinig na pag napagsabihan.
ay nakikinig na. Ngayon, nung nasa Dubai Airport na kami, merong parang pinipilahan doon bago ka i-swab test. Eh, yung baon naming mga pagkain sa may bag ko, naubos na. Ngayon, mga anak ko nagtagutom, ano? Ay, buti na lang talaga yung mga nasa pila, ano? Merong dalang Skyflakes. Binigyan yung anak ko. Ay, pinagawa yung pa na anak ko yun, yung isang Skyflakes. Eh, naubos na nila, ano? Nag-aaway pa. Kinapalang ko mukha ko. Sabi ko, kuya, may Skyflakes ka pa ba dyan? Wala na ate, sabi niya, isa lang yun eh. Kaya ang sabi ko sa mga anak ko ay magtiis-tiis kayo muna at mamaya paglabas ka ako, bibil tayo na makakain. Ade, ayan, pagkatapos kong pumila doon, bago ka makalabas eh, iswaswab eh, ano. May mga nakaputing gown sa may mga cubicle, parang gumawa sila ng cubicle doon, isinaswab isa-isa. Eh, mga nakagown ng naka-white, ano, nakita na naman ng mga anak ko. Natakot nga. Sabi ko nga sa inyo, nagka-phobia nga sila. Pag nakakita ng naka-white na, kahit doktor, ganyan, natatakot, nag-iiyakan na. Eh sa Dubai naman, hindi naman isnaswab ang mga bata eh, ang magulang lang. Kaya alam nyo, nung pumasok ako sa may cubicle, isinaba ko yung mga anak ko, malayong malayo. Sinisilip lang at tinitingnan lang ako sa malayo, ganun hindi lumalapit. Mga takot na takot. Kaya nung matapos ako, yung kinawayan ko lang, halika nakakawalis na tayo. Mga tuwan-tuwa. Tapos, ayun, pinagtatawanan nila ako. Si mama lang daw ang nasundutang ilong. Sila hindi. Kaya tuwan-tuwa sila. Sa immigration din naman kasi sa Dubai, mabilis lang kasi marami dun immigration officer eh. Kaya kahit na maraming tao, mabilis yung pila. Kaya hindi kami nagtatagal. Pero nung mga time pala na ito, ay walang masyadong pila kasi kukunti pa lang din yung mga nagbabiyahe. Nung nag-flight nga kami, parang yung mga anak ko lang nakikita kong bata noon. Kasi nga, ay madalang pa yung, siguro yung mga nagtuturi-turista, ganun. May mga nagtatanong pa nga sa akin, buti pwede bata ate, ano? Oo, kako pwede. At ayun nga, nagkita-kita na ulit kaming pamilya, tuwang-tuwa na may asawa ko. At sa pagkikita nga na naman namin, ay akala niyo ba, hindi na kami nag-aaway? Nag-aaway pa rin kami. May natuklasan kasi ako sa cellphone niya na talaga namang nagpasakit ng todo sa loob ko. Na talaga naman lumuha ako ng sangkatutak na hindi ko matanggap.